Good morning, sir. As a part of our requirement for philosophy subject, we asked to discuss about the Millennium Development Goals for women, which include the promoting gender equality and empower women and improve maternal health. Dito sa promoting gender equality and empower women, dito natin makikita ang pagkakaiba ng babae sa lalaki, which include the education. Sa edukasyon, mas mataas ang interes ng babae sa pag-aaral kaysa sa mga lalaki. Kaya isa sa mga layunin ng MTG na ito ay mabigyan sana ng sapat at maayos na edukasyon ang isang babae at mabigyan sila ng trabaho na related sa kanilang mga natapos na kurso. Ano sa tingin mo, sir, ang dapat gawin ng isang babae? I-apply yung kanyang napag-aralan or mag-i-stay siya sa bahay, maglilinis, mag-aalaga, or mag-apply siya as a domestic workers or caregiver sa ibang bansa? Para sa akin, ma'am, mas magandang i-apply ang mga napag-aralang kurso para may silbi ang napag-aralan. At dahil sa panahon ngayon, ang mga babae ang nakukuha sa trabaho kaysa lalaki. Yun lang, ma'am. Tama ka, sir. At kasi ang mga babae ay skilled din kasi hindi lang naman ang mga lalaki ang mga skilled, di ba? Yes, ma'am. Yun. Tapos, isa pa sa mga layunin ng MTG ay ang bumabasa na ang kaso sa human trafficking at rape. Kasi dito kasi sa human trafficking, dito yung pagbibenta sa kababaihan or sa mga bata na for sexual exploitation and forced labor. At dito sa ating bansang Pilipinas, dito ang isa sa mga source ng pagkukuhanan nila ng mga babae na ibebenta sa ibang bansa or dito din for sexual exploitation nga. Yun sa human trafficking. Tapos, iba pang mga layunin ng MTG ay yung sana ang mga babae ay hindi minamaltrato physically or emotionally. Tapos, hindi din sila binabastos at dapat nare-respeto. Di ba, sir? Tama. At ikaw, sir, tatanungin kita, naranasan mo na bang makasakit ng isang babae? Physically or emotionally man? Ay, hindi pa, ma'am. Dapat lang, sir. Kasi, yun nga, di ba ang mga babae dapat inaalagaan, hindi sinasaktan? Tama. Yun ang tungkol sa promoting gender equality and empower women. Punta naman tayo sa improve maternal health. Dito sa maternal health, ang layunin ng programa nating MTG na ito ay bumabasa na yung maternal mortality rate ng mga kababaihang sa mga kababaihan. Kasi yung maternal mortality rate natin dito sa Pilipinas ay mataas. Ang cause ng mortality rate dito sa atin ay yung kawalan ng pera, hindi nila kayang bumili ng mga pagkain na masustansya para sa kanilang sarili at sa batang nasa sinapupunan nila. At yung isa din ay yung hindi nila kayang bayaran yung hospital bill, kaya napipilitan silang doon na lang sa bahay manganak at tatawag lang sila ng matronang tinatawag natin, yung matrona, na sila yung magpapaanak sa kanila. Pero dito sa atin, maraming mga matrona na kulang sa kaalaman tungkol sa pagpapaanak. Hindi nila alam na kung anong gagawin nila kung may komplikasyon dun sa bata or sa ina. Hindi nila kayang solusyonan yun. Kaya isa din yun sa kung bakit namamatay yung ina or yung sanggol sa panganganak. Tapos, yun nga. Yung mga matrona, isa din dun, yung mga matrona, kulang yung kaalaman nila. Kaya, yun. Tapos, at isa din sa mga cause ng maternal mortality rate dito sa atin ay yung abortion.
Kasi dahil sa abortion, namamatay yung mga yung mother dahil sa unwanted pregnancy, sa rape. Oo, sa rape. Tapos yung kasi sa unwanted pregnancy, halimbawa na lang doon yung mga nag-aaral pang mga estudyante. Halimbawa yung mag-girlfriend, mag-boyfriend. Kung 'di ba, hindi naman maiiwasan kasi yun eh. Pag mag-girlfriend or mag-boyfriend kayo. Kung 'di ba doon sa halimbawa natin nga yung mga mag-boyfriend and mag-girlfriend. Kung may nangyari sa kanila at may mabuong bata at hindi pa sila handa sa responsibilidad, na yun, magpaplano sila na ipa-abort yung bata. Pero, kasi sa abortion, maraming komplikasyon yun eh. Sa abortion, pwede silang mamatay dun dahil sa komplikasyon at dahil sa kawalan ng dugo. At ikaw, sir, di ba nag-aaral ka pa? Kung gawin nating halimbawa yung mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kung nabuntis mo yung girlfriend mo at hindi pa